pagwasak sa aming kabuhayan, korupsyon sa pag-alis ng karapatan ng mga mangingisda na panginabangan ng kabuhayan. Ang isa, ang issue na 15 kilometers municipal water na pinapasok ng malaking komersyal ng Kalakaya na inaanulan ng gobyerno mismo ni Bongbong Marcos. Ang sa aming mga mangingisda, 15 kilometro na lamang. Pero ang sa mga commercial fishing, sa kanila na yung natira. Pero pinapasok pa rin nila at inaagawan ng kabuhayan ng mga mangingisda. Ang matinding issue ng mga mangingisda ay ang patuloy rin nagaganap ng mga proyektong reklamasyon sa mga baybayin na nagpalaya sa mga mangingisda, nagpabagsak ng kabuhayan mula sa 80 to 90% at dahil din kung bakit marami kayo nalulubog sa baha, marami ang namamatay natin mga kabuhayan. Kaya mga kabuhayan, tandaan nyo, ang pagpatay sa atin, ang mismo may kasalanan, ay ang reaksyon ng gobyerno mula sa nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ito kapalaran, ginagawa nito sa atin. Kaya nga dito malawak ang mamamayan at ang protesta upang labanan ang ganito ay sustido ng korupsyon dito sa ating bansa. Maliban sa mga baybayin, hanggang doon sa laot, partikular sa West Philippine Sea, inaagawan ang mga mangingisda ng karapatan ng pakinabangan nito. Biktima kami ng imperialist sa panlalambong, ang numero unong salot na nagpamayang sa mayang Pilipino at imperialist ng China, pangunahin ang imperialist ng Estados Unidos. Matatandaan natin kung panahon ni Duterte, sa kabila, ay pagtagumpay natin ang ating laban sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na sa atin ng West Philippine Sea. Subalit, anong ginawa ni Duterte? Naging sinusunuran siya kung sa kanyang amo, imperialist ng China. Maraming mga mangingisda hinaharas, marami ang mga namatay. At ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, walang pag-inagiba kay Duterte para yung puta ng imperialismo. Nag-iba lamang ang kanilang amo, pumili sa Estados Unidos at para magkustura na siya ay nagtatanggol sa soberanya ng ating bansa. Ginagamit nila ang maritime dispute ng China, ng Pilipinas sa China. Pero ang totoo, ang kanilang sinusulong ay para sa geopolitical na interes, para magpalakas ng ilang binasyon sa Asia at pagdambong, pagkikitaan, pagbibenta ng armas na kumikita ang US Industrial Complex. Dahil ako po ay kapos na oras. Yan ang malinaw na batayan kung bakit patuloy naghihirap ang mga mangingisda, ang mamamayang Pilipino. Walang iba na nagpapahirap sa atin, walang iba ang ugat ng kahirapan ay ang mismo katagsalot dito sa ating bayan, at imperialismo, feudalismo, bulok at kapitalismo. Kaya ating isigaw, imperialismo! Feudalismo! Bulok at kapitalismo! Bongbong mismo!
yun ah. Ikaw, kanina ka pa? Sakto pagdating ko dumating sila. Oo, sakto nga. Hindi ka, Nandiyan na sila. hindi ka galing dun sa ano? Hindi na ako nakapunta doon eh. Sa liwasan. Naka-live ka? Naka-live ka? Oo. Sa'yo, like. Hindi, kumuha lang ka ng video, mahina signal. Sa kanayunan, nakipabuhay sa mga magsasaka at mahas na makibaka para sa pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba. Kaya mga kasama, itaas natin ang ating mga kamao at ipanawagan natin, imperialismo! Ibagsak! Feudalismo! Ibagsak! Burokrata! Kapitalismo! Ibagsak! Tulong na Estado! Babagsak! Maraming salamat mga kasama. Tuloy lamang ang ating pakikibaka. Reklamasyon at kumpensyon! Tutunan, labanan, huwag pahintulutan! Tutulan, labanan, huwag pahintulutan! Reklamasyon at konversyon! Hubad na ang kabulugan ng reaksyonaryong sistema at hinunta-hinunta na rin ang galit ng sambayan ng Pilipino! Nakita natin ito sa daang libang lumabas at nagmarsya noong September 31. Nakita rin natin ito sa mga nag-walkout at pagkilos sa mga katangang estudyante sa buong bansa. Sikhalay pa ang pag-oorganisa. Palakasin pa natin ang ating mga larawanan. Marcos Duterte, walang pinag-iba! Parehong kurap! Tuta, diktador, pasista! Parehong korap! Duda, diktador, pasista! Marcos Duterte, walang pinag-iba! Mga kasama, dadako na po tayo sa dulo ng ating programa. Inaanyayahan po namin ang lahat ng magtipon sa gitna o sa harap ng ating entablado. Sinisinin po natin ang ating hanay at sama-samang makinig sa ating programa. Mga kasama, ang tagapagpangulo ng bagong alyansang makabayan, Betty Casino! Ay, sus. Isang mapatulagsing kapagbati mula sa bagong alyansang mga bayan at taas kamaong pagpupugay sa mga uling magsasaka. Mabuhay ang uling magsasaka! Meron ba ditong first-timer sa Mendiola? Meron? Palakpakan natin ang mga first-timer sa Mendiola! Ako po, 39 years na mula nung una akong tumungtong sa tarangkahan sa paanan ng Mendiola. Gabi ho yun ng February 25, 1986. Yun yung gabi na pinatalsik ng mamamayang Pilipino ang pamilya ni BBM sa palasyo. Gusto niyo ba ulitin? Ang isang nakintal sa aking alaala ay kung paano itinabi ng mamamayan ang mga barikada at unti-unti dinalas ang mga barbed wire. Fast forward po tayo sa ngayon. Ganon pa rin ang Mendiola. Puno pa rin ng mga barikada at barbed wire. At sa banda roon, yung mga pasistang pulis na pumipigil sa pagtungo ng mga bayan sa palasyo. Mayroon tayong kasabihan, the more things change, the more they remain the same. Ganyan nga ang nangyayari sa atin. Ang pinakamalala pa, bumalik na sa palasyo yung mga pinatalsik natin noong 1986. Ibig sabihin ba, mali ang pag-aalsa natin noong 1986 at naulit noong 2001? Mali bang pinatalsik natin ang mga korap, pasista at tutang rehimen ni Marcos at ni Estrada? Hindi po.
Ibig lang sabihin, kulang pa. Kulang pa. Hindi lang pagpapalit ng tao ang kailangan mangyari. Dapat ang baguhin ay ang sistema. Hindi sapat na bawat 3 taon tuwing eleksyon, nagpapalit-palit lang kung sino mga political dynasty o partido ng mga trapo ang maghahari at magnanakaw sa atin. Tapos aasa tayo may pagbabago? Hindi ba ganun yun? Hindi pwedeng ganun yun. Lalo na ngayon, lantad na ang kabulukan ng sistema. Pati si Sara Geronimo, tiro ninyo, si Sara Geronimo, nananawagan sa mga kabataan na baguhin ang bulok na sistema. Magpapatay ba kayo kay Sara G? Itong bulok na sistema, ito yung kanina pang umaga na binabanggit na burokrata kapitalismo. Ang tanong, paano ba natin babaguhin ang sistema nito? Sisimulan natin sa pagpapakulong ng lahat ng kura. Ikulong na yan, mga kurakot. Ikulong na yan, mga kurakot. Lahat ng sangkot, dapat managot. Hindi mo madali yan. Tingin niyo ba basta-basta magpapakulong yung mga congressman at senador? Tingin niyo ba basta-basta magpapakulong si BBM ang sarili niya? Tingin niyo ba basta-basta papayag si Sara Duterte na ma-impeach at makulong? Papayag ba yung mga political dynasty na matanggal sa poder? Hindi po. Hindi sila basta-basta bababa. Ang kailangan, hatakin natin sila pababa. Papalitan natin ng isang tunay na demokratikong gobyerno ng mamamayan, gobyerno ng mga magsasaka at manggagawa at mamamayan matagal na pinagkait ng karapatan. At magagawa po natin yan sa pamamagitan ng isang pag-akalsa ng mamamayan, isang aklasan ng bayan. Kaya kailangan tayo magkaisa, milyong-milyong Pilipino, dahil naabot po tayo sa punto. Aabot tayo sa punto na bubuwagin na natin ang bulok na sistema sa pamamagitan ng nakakapahalisang mga protesta. Mga walkout, hindi lang sa mga paaralan, kundi sa mga opisina at pagawaan. Mga patikada, mga welgang bayan, at mga acts of civil disobedience katulad ng hindi pagbabayad ng buwis. Gusto niyo ba yun? Hindi na tayo magbabayad ng buwis. At siyempre, isang higanteng rally na wala nang uwian hanggang hindi bumababa sa pwesto ang mga kurakot. Ito po ang kailangan natin paghandaan. Kaya mas masikay na pagpupugay, pag-organisa at pagpapakilos ang kailangan natin gawin. Hamutin natin ang mga kurap na mag-aari ng ilan. Baliktarin natin ang taksulog. Gamitin natin ang ating pagkakaisa at lakas para ibagsak ang burokrata kapitalismo, ang feudalismo at ang imperialismo. At itayo natin ang isang tunay na pambansa demokratikong Pilipinas. Kaya ba natin yan mga kasama? Kung kaya natin, taas natin ang kamao. Sigaw natin, mabuhay!